Hello Mario, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Lia Ataide engaged na kay Sanjo Marudo. Kim Chu, no to second chances. Tara, let's spill the tea. Mare, engaged na sina Ria Ataide at Sanjo Marudo. Sa isang Instagram post, ipinahayag ng celebrity couple ang kanilang plano na magpakasal, kung saan malinaw na makikita ang engagement ring sa daliri ni Ria Ataide. Napakasaya ng mga netizen sa pagbasa ng caption ng dalawa na may ganap na "Forever sounds good." Kaagad silang binati ng kanilang mga kaibigan sa showbiz kaya nina Iya Villana at Gary Valenciano. Alalahanin na una nang kinumpirma ng dalawang ito ang kanilang relasyon noong nakaraang taon matapos ang mga balitang nagdi-date sila noong 2022. Pagkatapos ng engagement, nagbigay ng mensahe ang kapatid ni Rhea na si Jella para kay Sanjo Marudo. Ang gusto ni Jella ay maalagaan ng mabuti ang kanyang kapatid. Narito ang kanyang mensahe. Please take care of her, Kuya Sanjo. White heart emoji. Sabi ni Jella sa kanyang Instagram story kalakip ang larawan nilang tatlo. Dagdag pa ni Jella, she's a little fragile and stubborn, but she's okay. Kasunod nito, nagbahagi si Jella ng kanyang kasiyahan para sa relasyon ng celebrity couple. I love you both. So happy. Finally, caption ni Jella. Sinabi rin ni Jella na ang bilis ng panahon dahil para bang kahapon lang ay mga bata pa sila ni Ria at Aide. Narito ang kanyang caption. Man, at Rhea, it feels like we were just on the way home from the Poveda in our uniforms yesterday. Post pa niya at sinare naman ito ni Rhea at sinagot I love you na may kasamang GIF. Sa isang interview noong September, inamin ni Rhea na itinuturing niyan the one of forever si Sanjo Marudo. Ayon sa kanya, hindi sila mag-aaksaya ng oras at panahon kung hindi nila nakikita ang isa't isa bilang partners in life ng panghabang buhay. Pahayag ni Ria, I wouldn't invest as much time if I didn't think he wasn't the one. Tuwang-tuwa at approved na approve si Sylvia Sanchez sa engagement ng kanyang anak na si Ria Ataide at Sanjo Marudo. Sa pamamagitan ng Instagram post, ipinahayag ni Sylvia ang kanyang kaligayahan para sa kanyang anak. Happy ako sobra para sa iyo Potpot at Ria. Caption niya kalakip ang video ni Ria na nasa dagat. Mensahe pa niya kay Ria, deserve mo yan dahil napakabuti mong anak. Nagbahagi rin si Sylvia ng ilang larawan na makikita silang magka-video call ng anak kasama si Sanjo at ibinalita ni Ria na engaged na sila. Sa caption, ilarawan ni Sylvia ang couple bilang perfectly matched. Narito ang kanyang caption, My heart is overflowing with joy. Perfectly matched. Mare, alam mo ba na may kumakalat na chika na kaya umano magpapakasal si Ria Ataide kay Sanjo Marudo dahil buntis na ito? Totoo kaya ito? May kumakalat kasing blind item ngayon sa Twitter kung saan parehang-pareha sa sitwasyon ng magkasintahan na si Ria Ataide at Sanjo Marudo. Hinamon sa recent episode ni Ogie Tias ang lumalabas na chika tungkol sa engagement ni Ria at Sanjo, pati na rin ang isang blind item. Ayon sa blind item, nabuntis umano ng aktor ang aktres na may nanay at kapatid na artista. Tanong naman agad kay Ogie, si Ria Ataide kaya yun? Sagot naman ni Ogie, marami sa mga netizens ang nagsasabi na tila swak ang description kay Ria Ataide na nag-announce kamakailan ng kanyang engagement. Kung totoo man daw na buntis si Ria Ataide, wala sila sa posisyon na mag-announce ng balita. Sabi pa ni Ogie sa mga chikang ibinabato kay Ria Ataide. Narito ang kanyang buong pahayag. Kung sakali mang totoo, bakit tayo mag-a-announce? Hayaan natin sila ang mag-announce noon kung sakaling totoo na. Ibigay natin yung moment na yon. Mare, ang aking opinyon sa aking palagay ang pagiging engaged ni Ria Ataide at Sanjo Marudo ay isang nakakatuwang balita. Napakasarap na makita ang dalawang tao na nagpapahayag ng kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang pagpapakasal ay isa sa mahalagang hakbang sa buhay ng isang magkasintahan at masaya akong malaman na natagpuan nila ang kanilang forever sa isa't isa. Nakakatuwa rin na makita ang suporta ng pamilya ni Ria, talo na ang mensahe ng kanyang kapatid na si Jella na nagpapakita ng pagmamahal at pangangalaga sa kanilang ate. Ang pagtanggap at pagsuporta ng pamilya ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng isang relasyon.
Tungkol naman sa mga espekulasyon tungkol sa posibleng pagbubuntis ni Rhea, sa palagay ko ay hindi dapat bigyan ng masyadong pansin ang mga ganyang chismis. Ang mga desisyon tungkol sa pribadong buhay at pamilya ay dapat panatilihing pribado at respetuhin. In short, Mare, masaya ako para kay Rhea at Sanjo Marudo sa kanilang engagement at sana'y patuloy nilang pagtibayin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa sa kanilang pagsasama. Mare, Kim Chu, hindi naniwala sa pagbibigay ng second chance sa isang relasyon. Tara, let's spill the tea. Ipinahayag niya ito sa isang segment ng Especially for You sa It's Showtime noong Miyerkules, February 21, 2024 kung saan tinanong siya tungkol sa pagbibigay ng second chance sa mga dating karelasyon. Ang tanong ni Bong kay Kim ay base sa sagot ng isang participant sa segment na iyon. Hirit ni Bong, nag-a-agree ka rin ba doon, Kim, na kung para sa iyo, babalik siya? Diba nilaban mo naman kapos nawala? Pero kapag gusto pang bumalik, papayagan mo bang bumalik? Sagot ni Kim, sa pagmamahal, ilalaban mo naman talaga. Pero ako kasi yung taong kapag iniwan na ako, bakit mo ako iniwan, diba? So hindi na. Ngunit nilinaw ni Kim na magkakaiba naman ang pananaw ng mga tao pagdating sa ganitong bagay. Hindi rin daw nangangahulugan na dahil hindi siya naniniwala sa second chance ay ganoon na rin ang iba. Paliwanag ni Kim, hindi naman sa iba-iba naman kasi yan. Saka kapag nandun ka na, hindi mo talaga masasabi. Dagdag pa niya, wala talagang makakapagsabi kung ano ang magiging desisyon mo kapag nandun ka na sa sitwasyon. Today, iba ang sagot mo, kahapon iba, bukas iba rin, diba? Marami sa mga fans ni Kim ang nakakonekta sa kanyang sagot sa kanilang hiwalayan ng kanyang matagal na kasintahan na si Sian Lim. Kahit walang pangalang binanggit si Kim tungkol sa kanyang dating kasintahan na hindi na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Noong December 23, 2023, kinumpirma ni na Kim at Sian ang kanilang paghihiwalay matapos ang 12 taon na relasyon. Bukod kay Kim, matatandaan, tinanong din si Sian tungkol sa second chances. Noong January 8 na interview si Sian Lim at tinanong ito kung naniniwala siya sa second chance. Bagamat walang pangalang binanggit, mukhang ito ay patungkol sa kanilang relasyon noon ni Kim. Ayon kay Sian ay naniniwala siya na ang lahat ng bagay sa buhay ay nangyayari ng may dahilan. Pahayag pa ni Sian, I think in life everything happens for a reason. Yun lang naman po yun. Hindi man umulit o umulit man, everything's gonna happen for a reason. Lahat nga po ng mga pangyayari sa buhay it happens for a reason. So we just have to move forward kung ano man po yun. Dapat naman talaga okay. We just get to work. People working. Dagdag pa ni Sian, yun naman yung gusto natin. Work on yourself and just keep on doing different things. Doing different projects, keeping busy. Sa kasalukuyan, walang opisyal na inilabas na dahilan ang dating magkasintahang Kim at Sian sa kanilang paghihiwalay. Samantala, nananatiling single si Kim sa ngayon ayon sa kanyang pahayag sa isang interview kung saan sinabi niyang hindi muna pangunahing prioridad ang paghahanap ng bagong relasyon. Samantala, nauugnay naman sa kasalukuyan si Sian sa film producer na si Iris Lee. Mare, sa aking palagay, tama lang ang desisyon ni Kim Chu na hindi magbigay ng second chance sa isang relasyon kapag siya ay iniwan. Mahalaga ang respeto sa sarili at ang pagpapalaga sa sariling halaga. Kaya't kung ang isang tao ay nagpasyang hindi na magpatuloy sa isang relasyon pagkatapos iwanan, dapat igalang at tanggapin ang kanyang desisyon. Nakakatuwa rin na makita ang katatagan ni Kim sa kanyang paninindigan. Hindi siya nagpadala sa pressure ng kahit sino man at pinapakita niya na siya ay may sariling prinsipyo at pananaw sa buhay at pag-ibig. Sa pagkakataong ito, mukhang mas mabuti na rin na sila ni Sian Lim ay naghiwalay. Hindi lahat ng relasyon ay nakakatagal at kung ang dalawang tao ay hindi na masaya sa isa't isa, mas mabuti nang maghiwalay sila at mag-move forward ng kanilang mga buhay. Naniniwala ako na ang pagiging single ay hindi kawalan, bagkus ito ay pagkakataon upang mas makilala pa ang sarili at mag-focus sa mga personal na pangarap at layunin. Bilang mga tagahanga ni na Kim at Sian,
Suportahan natin sila sa anumang desisyon nilang gawin at asahan natin na sila ay magiging mas masaya at matagumpay sa kanilang mga susunod na hakbang sa buhay. Yun lang, Mare. Thank you for watching, Mare. Subscribe for more.